Thank you po. Palakpakan natin si Lord. Let us welcome the Lord with our shout of joy, with our shout of praise, and we say hallelujah to the Lord. Great to you, Lord. We praise you, Lord, this morning. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Lahat lang ng mga kababaihan, kananayan. Sige po. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Yes. Husband, pray for your wives. Habang kumakanta sila, you pray for them. Pray natin na hindi maubos yung pagmamahal nila sa atin, sa ating pamilya. And they continue to glorify God on the strength, yung buong pag-ibig nila ibigay nila kay Lord. Amen. And the next, lahat lang ng mga tatay na may pag-ibig kay Lord, tayong lahat, dakilang Diyos. Wives, pray for us. Andun yung patuloy nilang mahalin ng Diyos ng buong lakas. Amen. Pray for us. Panahon, ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Lahat lang ng mga kabataan, awitin nyo, dakilang Diyos. Dakilang Diyos at Panginoon. Lahat lang ng mga kabataan, maghari ka sa lahat ng panahon. And mga nanay, you pray for our children. Sila yung susunod na generation. At we are living in a fallen world. Kaya dapat hindi sila makapture ng falling world. Minsan pa po, awitin natin. Dakilang Diyos at Panginoon. Ay pong lahat. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Yes, God, ikaw lang ang sasambahin namin sa umagang ito. We glorify you, Lord. Hallelujah. Amen. Halina't purihin ang Diyos. We sing to you, Lord. Hallelujah. Everybody, halina't purihin ang Diyos. Come on, church. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Awit tayo lahat. Makapangyarihan sa ating
O Diyos. Napakadakila mo, Lord. Good morning po. Good morning. Good morning. Batiin po muna natin ating mga katabi ng isang magandang ngiti. Po, isang ngiting masayang ngiti. Yan. Praise the Lord po sa sa 180 degrees. Ito yung magkakaroon po ng yung ganung mga mission presentation. Marami pong reminiscing sa akin. Mga bumabalik na mga panahon ng aking pong kabataan. At masarap ang mission. Actually, masarap ang mission. Yung travel, masarap, pero pagdating doon sa lugar, it's another story. Mahirap ang mission, napakahirap ng pupunta ka sa isang lugar na iba ang language, meron kayong language barrier, may cultural barrier, maraming mga bagay na kailangan mag-adjust ka. Pero we praise the Lord doon sa magiging bunga ng mission na yon. So we encourage our young people, mga kabataan, mag-mission kayo, pumunta kayo doon sa mga lugar na mayroon tayong mga church planting ministry. Sabihin natin, kung gusto ninyo pupunta doon ang mga kabataan sa lugar po ng Bicol, lugar ng Masbate, lugar ng Pangasinan, Samar. Kung gusto niyo maganda-ganda, Palawan, wala tayo roon. Pero masarap ang mission. Let your heart be encouraged this morning para po doon sa mission. At ngayong umaga, bago po tayo pumunta sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, nais ko po magtanong muna. Pero hindi niyo po kailangang sumagot ng malakas. When you think about coming to church, what aspect do you look forward to most? Ano yung isang bagay na nilo-look forward ninyo? Yung gusto niyo pong kaya nagpunta rito. Hindi po ito para malaman kung spiritual po kayo o hindi. Hindi po yon. Yung bagay lang na nasisiyahan kayo kapag kayo pupunta sa church. Pagpalagay po natin na it has something to do with the ministry dito, yung worship dito po sa worship center. Pwede rin po yung mga bagay na sa growth class or anything na nagpapasaya po sa atin. So, yung alam mo nag-enjoy ka kapag pumupunta ka dito sa church. Ano po kaya yung isang bagay na yon na nagpapasaya sa atin, when you look forward for? Mga kapatid, ngayong umaga, bago kayo pumunta dito sa church, what makes you excited? Or what makes you yung nagdadala sa ng excitement coming to church? Isipin niyo po. Ayan, ang dami na ninyo naisip. Ano po? Iba siguro magsasabi, well, siguro, I like the sermon. Sana may magsabi po noon I like the sermon. Or, I like the praise and worship. Lalo na yung pasok ng Jel dito, no? Hindi, kakaiba ang kapatid ng Deacon Jel. Iba yung dating niya sa worship. Nagpapa-lift up ng ating spirit. Naglalagay ng kakaiba sa ating puso to start worshiping God. Anong mga bagay pa ang nagpapasaya sa atin? Siguro sabihin natin, iba sa atin, I enjoy the fellowship. Yung makatabi ko ulit yung aking mga friendships. Yung mga kaibigan ko at mga bagong kaibigan. Na-enjoy ko yon. At siguro po, yung iba magsasabi, well, ito na lang Sunday yung aking rest time talaga. Kaya gusto kong pumunta sa church just to be open with the Lord with what the Lord wants me to do. Willing lang ako kung anong gagawin ni Lord sa akin. That's what excites me. Yung bang alis ako sa mga pressure ng trabaho, yung alalahanin sa bahay, and then you come to the church, ang sarap na feeling. Well, marami pa siguro, etc. How about offering time? May masasabi ba sa atin, Pastor, ako talaga eager na eager about the opportunity to give. Gusto ko yun, Pastor. At talagang yan inabang ako. Mabuti na dito po sa church natin, wala na po yung dumadaan na offering bag. Andun na po yung mga offering boxes. Yan po, baka makalimutan niyo po yan. Andyan lang po. At ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Christian giving.
Sa Corinthians chapter 8 na binasa po kanina, meron po tayong makikita mga marvelous things about this matter of giving. In fact, pwede po ito maging model for Christian giving. Ito po 2 Corinthians chapter 8, a theology of Christian giving. And we're going to meet a church who both believe God and obey God. Katulad po nung mga nakaraan na nabanggit po ng Pastor Migs doon sa first quarter, na meron tayong quarterly topic about giving. Ano po? Ngayon ay second quarter ng giving. Nagkataon naman po, nandyan din po ang mission, ang 180 degrees. At mamayang hapon ay nandyan naman po yung kwentuhan at kwentuhan. Tama ba? Ng mga kababaihan. So, puro pera pag-uusapan. Kahapon po, naimbita po kami ni Beth doon sa Bread from Heaven. At ang pinag-usapan po naman namin doon ay God's economics. So, about giving din po, about kaperahan. So ngayong umaga po, pag-usapan po natin ang tungkol sa kaperahan. Pero bago tayo magpatuloy, I just want to make a waiver. Ano po, as we deal with this study about Christian giving. Doon po sa mga bisita natin ngayon, hindi po ito lagi. Hindi po lagi ito. Quarterly lang po ito. At ito po ay naka-set na po sa isang schedule natin na hindi nga po namin alam po sino po magtuturo malibang i-schedule na po yon ng Pastor Migs. So, we're not teaching giving dahil sa on-red po financially and church. Hindi po on-red financially and church. God is so faithful sa MCF that He allows us to continue and enlarge the ministry together with some ministry partners. At nandiyan po ang Senep from Union Church of Manila. Nandiyan din ang MPASI, CLC para sa ating medical mission at feeding ministry sa Senep po, pagtuturo sa mga bata. At nandyan din ang PIBC, yung Philippine International, kalimutan ko yung BC, na mula po sa Canada, na tumutulong din po sa ating missions work. Bukod sa mga individual, faithful members na ating church na kabahagi lagi sa programa at ministry ng MCF. So MCF po ay nasa mabuting kalagayan po financially. And God is blessing us, enlarging our ministries. May mga problema, pero God is good. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo. Pero ngayong maga, pag-aaralan po natin ang isang halimbawa ng tunay na Christian giving mula sa 2 Corinthians chapter 8. At binasa na po yung kanina. And you will notice, in verse 1, si Apostle Paul po ay pinakita niya po sa Corinthian church what the churches in Macedonia have been doing. Kukunin ko lang po yung verse 1. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. Ginawa niya po example, yung pong church sa Macedonia. And Paul is not talking about amounts. He's talking about attitudes. Pag-uugali. And from verse 1 hanggang verse 8, actually hanggang verse 8 po dapat yun, yung binasa lang po kanina hanggang 7, dahil yung po nakalagay sa aming pero sinama ko po yung verse 8. Maganda po yung ending na yon. He shows them what Christian giving is in the life of Macedonian church. Konting paglilinaw lang po para maintindihan natin kabuuan. Bakit nanghihingi si Paul ng contribution sa Macedonia church at saka sa Corinthians? Ano po? Ang Macedonia po ay nasa northern part of Greece. And there were 3 churches in Macedonia. Philippi, Thessalonica, at saka Berea. Yan po yung 3 church sa Macedonia. And all of those 3 congregations had been giving. Nagbibigay talaga sila. Nagkakaloob sila. And yung church po sa Philippi was the first Christian church sa Europe na itinayo po ni Paul. At doon sa kanyang second missionary journey ng AD 50-51, doon po. At ang initial converts po doon sa church ng Philippi were Gentiles. So, maintindihan natin na iba't iba po ito, mga Gentiles po ito, and the congregations are predominantly Gentile fellowship, hindi mga Jews. So doon po muna pumunta si Pablo ng second missionary journey niya sa Philippi. And then from Philippi, pumunta siya ng Thessalonica, ng Thessalonians. At doon sa Thessalonians naman po, ito po ay mga Jews naman. Kaya lang hindi po ito mga Jews na 3 weeks lang po doon si Paul, nagkaroon na ng problema, nagkagulo na ng konti. Hinabol na si Paul kasi ang bilis po nung nagkaroon ng parang evangelism explosion.
In 3 weeks' time, ang ganda ng presentation ng gospel. Pero hinabol nila si Paul. At si Paul ay tumakbo kagad, lumabas kagad si Paul. Pumunta siya ng Berea. At ang Berea, ang pagkakasabi po sa Berea, they are honorable Jews. Actually, sa Thessalonica po, Jews ang mga naroroon, mga Hudyo. Pero ang mga nagalit ay mga Hudyo rin. Pero may mga nakasama pa po si Paul at saka si Silas na mga Hudyo nung natayo po yung church sa Thessalonica. And then ang Berea po, ang sabi nilang gano'n, ang term nila ay, they are the noble Jews. Mga noble sila. Kasi kaya noble sila, pagtapos po magturo ni Paul sa kanila, anong gagawin nila? Kanila bang babatuhin si Paul? Hindi, mag-gather sila. Pag-aralan nga natin sinasabi ng taong to kung totoo. And they study every word that Paul is saying. At doon nakita nila yung katotohanan. And they are more nobles. So ito pong pag sinabi natin Macedonian giving, ang ibig po sabihin, may mga churches po doon. Mga small churches na naroon na naging bahagi po sa second missionary journey ni Paul during the time of AD 50 or 51. Now, when Paul wrote 2 Corinthians, nung sumulat na po siya sa 2 Corinthians, ito po ay nasa mga 55 AD na. So kulang-kulang mga 10 taon na ang nakalipas. At dito po sumulat siya sa mga kapatiran sa Corinto na napaka-enthusiastic at that time, napaka-enthusiastic na magbigay ng kaloob ng tulong para sa kapatiran sa Jerusalem. At that time, bakit sa Jerusalem? Ang Christian po sa Jerusalem were struggling. Tinignan ko po yung bakit sila magbibigay doon sa mga Kristiyano sa Jerusalem. At nabasa ko po doon sa isang history, si Suetonius po na historian, nagkaroon ng tagtuyot at taggutom sa buong Roman Empire noong AD 45 na umabot po ng mahabang taon kasamang naapektuhan ang province of Judea na kung saan ay naroon ang Jerusalem Church. So nagkaroon po ng taggutom, tagtuyot. At ang tagtuyot nila ay umabot po ng halos 10 years. Yung kay Paul pala na planting ng church niya, 5 years. So ito po umabot ng 10 years. 10 taon halos dire-diretso na tagtuyot sa buong Roman Empire. At nakasama po dito ang Judea. Alam natin ang Judea ay province ang Judea at ang Jerusalem po ay city. Naroroon po yon, Jerusalem. So, dahil po doon, siyempre po nahirapan yung mga Kristiyano, they were struggling at naroroon po yung Jerusalem Church. Dahil po dito, ang Corinthians believers, God moved upon their hearts to get involved. Ang sabi ng mga Corinthians, kawawa naman yung mga taga Jerusalem. Naalala niyo po yung, saan ba yun? Negros. Na ano year yon na nagkaroon ng tagtuyot ang Negros? Na merong isang grupo ng international na kumanta na we are the world, we are the people. Di ba? Ayun. Sobrang taggutom yun, yung time na yon. Pero umabot lamang po yun ng mga 2 or 3 years during that time. At talagang makikita mo sa lugar ng Negros, sa mga bata talagang malnourished. Kaya nagkaroon po ng international yung alliance para makatulong po sa lugar po ng Negros. Dito po, 10 years po, na inaabot na ng taggutom, tagtuyot, ang Jerusalem Church, at yung mga churches na yun, nagkaroon ng burden kay Paul na tulungan natin itong Jerusalem Church. So sumulat siya. At i-motivate sila, tutulong sila. So ang Diyos ay kumilo sa puso ng mga Corinthians, kumuha sila ng collection at nangako na tutulong. Pero along the way, may nangyari. Nawala ang kanilang atensyon at hindi na nila tinupad yung kanilang pangako. So, tumutulong ang Korinto. Pero along the way, hindi na sila nakapagpadala ng tulong. So, sumulat na po si Pablo dito po sa 2 Corinthians para muli pag-initin sila, i-motivate sila to fulfill their commitment at ginamit na Paul ang halimbawa ng Macedonian Christians upang hamunin at pukawin sila sa kanilang katapatan. Now, Paul says there were 3 parts of the equation. Ito po yung 3 parts of the equation when it comes to Macedonian giving. Una po, their most severe trial,
their overflowing joy, their extreme poverty. Yung dalawa negative. Severe trial at extreme poverty. Yung isa lang ang positive. Masaya. At kung pagsasama-samahin natin yung tatlong variables na ito sa kapanahonan natin, iba yung magiging tingin natin kaysa kay Paul. Yung tinignan ni Paul yan, ni Apostol Pablo, kakaiba po. Sasabihin siguro natin sa panahon natin ngayon, well, kung ganyan naman ang kalagayan mo kapatid, ibibigay mo sa amin, tabi mo na lang. Tabi mo na lang. Baka mas kailangan mo pa yan kaysa sa akin. Or, pwede natin sabihin, baka ako na lang kukuha ng special collection para sa inyo. But you know what? The Macedonian trusted in God. Lumakad sila ayon sa kalooban ng Diyos at naintindihan nila that God is the provider and will provide for them as long as they are obedient to living out His will for their lives. And when Paul added the three factors together, nung pinagsama-sama niya pa ito, ang tingin niya, this is the Christian giving. This is a Christian giving. May ilang malalaking aral po na matutunan natin mula sa Macedonian giving. Kung makikinig po tayo maigi, magiging bukas ang puso natin sa kalooban niya sa ating buhay. Unang-una po, the primary key to Christian giving is to first give yourself to the Lord. Okay. Give yourself first to the Lord. Let's face it, ano po? Giving 10% of our income back to the Lord makes absolutely no sense dito sa mundong materialistic at consumer-minded culture na ating ginagalawan araw-araw. Sabi nila, bakit ka magbibigay ng 10%? Ang dami-dami nang gastusin. Ano ba yung church ninyo? Last time, sa Pastor Mix po yung nag-preach tungkol doon sa Malakay. Ano ba yan? Tuwing lang merong pangailangan, Malakay, 310. At sasabihin ng mundo, walang kabuluhan niya, bakit ka magbibigay ng 3%, 10%? That's fine. That's what the world is thinking. Kasi po, kung wala kang tunay na kaugnayan kay Kristo, hindi ka makakasunod sa tawag ng Diyos na maging faithful steward sa lahat na ibinibigay niya sa iyo. Kasi hindi naman alam ng mundo na ang kanyang hawak ay mula sa Diyos. Ang alam ng mundo, ang alam ng tao, na ang lahat ng kanyang tinatanggap ay kanyang pinaghirapan. Ang alam natin, tayong may-ari. Mamaya po makinig kayo doon sa kwentuhan at kwentahan. Kwentuhan at kwentahan, tama. At the very principle is God is the owner. Siyang may-ari. Pero ang tingin ng tao, hindi, sayang. Kasi kung wala kang kaugnayan kay Kristo, hindi mo talaga maintindihan yan. Kaya nga sabi ni Paul, first they give their hearts to the Lord. Yung puso muna nila. Yung response ng mga Macedonian ay higit pa sa inaasahan ni Paul. Their love for God compelled them to take part in the collection Paul was raising. Now, yung pag-ibig nila sa Diyos, nagmamanifest po yun. Yung pag-ibig nila sa Diyos, nagmamanifest in their generosity of their giving. Kaya dito, sinisikap po ni Paul na ma-inspire ang mga taga-Korinto sa pamagitan ng pagpapakita ng halimbawa ng Macedonia. Tignan ninyo ang Macedonia. Sabi niya ganon. Masaya silang magbibigay. Namimilit pa nga eh. Sa atin po, when we give ourselves first to the Lord, sisimulan niya muna yung transformation sa ating buhay. Yung way of thinking natin. Yung worldly thinking natin. Yung pag-iisip na, ang church naman laging perang hanap niyan eh. The Lord doesn't need our money. The Lord needs our hearts. And when we give our hearts to the Lord, He will transform our hearts. Yun ang kailangan niya. Yun ang kailangan ng Panginoon. He begins to align our motives and desires with His. He begins to change our priorities. Pero kung wala si Kristo sa buhay natin, magpapatuloy tayong hanapin ang mga bagay na inakala natin kailangan natin. Patuloy tayong magsisikap na kumita ng mas maraming pera upang magkaroon tayo ng mas maraming bagay, makapunta sa mas magagandang lugar, at hopefully, ma-achieve natin yung greater satisfaction in life.
What is that greater satisfaction in life? May mga tao ngayon, nauuso na yung wish list. Sana ito. May bucket list. Alam niyo po ba na magkaiba yung wish list at bucket list? Ang wish list, pag bata-bata ka pa. Pero yung bucket list, pag malapit ka na mamatay. Bucket list ang tawag nila doon. Hindi ko alam kung bakit. Bakit? When you kick the bucket daw, malapit ka na mamatay. Sabi nila, tinitignan ko yung difference noon. Pero sa atin, doesn't matter. Sa atin, madalas sinahan natin, ano pa bang gagawin ko? Gusto kong pumunta sa ganito, gusto kong mag-bungee jumping, gusto kong lumipad na may kung ano. Ang dami natin na sa wish list. Pero ang tanong, how about God's list in our life? Anong nasa listahan ni Lord? Because if we will not give our hearts to God, we will not understand what the Lord wants us to do with us. I want to say it again. God don't need your money. God needs your heart. And kung ganun po yung takbo ng isip natin, laging magparami ng pera, makagawa ng maraming bagay, magagandang bagay, ma-achieve natin yung greater purpose, greater satisfaction at purpose in life. With this kind of life, no wonder Satan will seek to draw us away mula sa mga pagpapala na dumarating lamang sa pamagitan ng pagsunod at katapatan sa pagiging mabuting katiwala ng Diyos. Ang gagawin ng Diablo, ilalayo tayo. Sige, enjoy mo yan. Masarap yung mga bagay na yan. Hindi mo matatanggap yung tunay na pagpapala. The real abundance of life in following Jesus. So, ang una natin gawin ay give yourself first to the Lord. Ikalawa po, the second key to Christian giving is obedience in the face of hardship and overwhelming difficulties. For in severe test of affliction, so verse 2, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Ang pinaka-challenging sa lahat ay yung may pagsunod pa rin sa gitna ng mga grabing pangyayari at kahirapan. Ang mga Macedonian ay hindi nagbibigay ng kanilang kasaganaan. Tandaan pa natin, ang mga taga-Macedonian ay hindi po nagbibigay ng kanilang kasaganaan. Sa halip, saganang nagbibigay sila sa kanilang kahirapan. They were not giving out of their abundance, they were giving generously out of their poverty. Sa atin, madali lang yung we give out of our abundance. Pero yung giving out of poverty, hirap na nga ako pahingan mo. And it is important for us to notice that Macedonian church was not wealthy church. Hindi po ito mayaman. The church was not made up of super rich na kaya magbigay ng napakaraming pera. At sa kabaligtaran pa nga po, ito yung church na may struggle din financially. Who didn't have the money to give, ngunit kumilos sa pagsunod sa Diyos na ibahagi ko anong mayroon sila. Tanong mo po, bakit nga ba mahihirap ang mga churches sa Macedonia? Dumating po ba sa isip niyo, bakit mahirap ang Macedonia? Bakit sila mahirap? Alam niyo po isang dahilan na mahirap sila, labis po sila pinag-uusig mula nung sila ay makakilala sa Panginoong Hesus. At ito'y nagdulot sa kanila ng kawalan ng pananalapi. Because of the persecution. Tandaan natin, nung si Pablo po sa Thessalonica, hinabol, kinuha kagad ng mga Hudyo si Jason, isa sa mga elders ni Paul. Kinulong nila yon, binugbog nila. Para sabihin na saan si Paul, nakatakas na po. Pumunta na ng Berea. Nagbayad sila ng malaki doon sa ng mga Hudyo para lang makalabas si Jason.
Meron din po nagsabi na kaya mahirap po ang Macedonia is because the Romans took most of their wealth when they conquered this former homeland ni kaninong homeland to? Alexander the Great. Ito po ay dito po lumaki si Alexander the Great ang Macedonia. Mayaman po ito in the past. Mayaman po ito. Pero siguro po kung si Alexander the Great ito po ay hindi natin alam kung mga 80 BC. 80 BC nung time na yon. Nakinuha ito ng mga Romano. At ito po yung nangyari. Kinuha po lahat ng kanilang kayamanan. Pero mahirap po ang Macedonia. Ito po yung pagtawag ng Diyos sa atin to act in faith. Kahit na mahirap ang sitwasyon. Kahit na minsan hindi logical or rational ang pinagagawa ng Diyos, especially when it would be costly for us. Tandaan po natin, ang Diyos ay naghahanap ng obedient heart, na kusang loob at masigasig na magtitiwala sa Kanya kahit na sa pinakamahirap na kalagayan. Naalala ko po nung tinawag po kami ni Lord sa ministry nung magpo-full time po ako. At iiwanan ko po yung aking pong trabaho. Hindi po madali. Kasi alam niyo kung bakit. 3 na pong anak namin. 3 na. At buntis si Beth. Kay Bambi. Inisip ko baka mag-6 pa eh. Buti 4 lang. Ang hirap ng desisyon. Hindi madali ang desisyon. Iwanan, 3 ito. Ang kukulit ng 3 yan, lalo na sa Maymay. Hindi po madali. Hindi madali. Pero minsan, alam niyo po, yung desisyon, kailangan manggaling doon sa pinakamahirap na kalagayan para ma-appreciate natin yung paggawa ni Lord sa buhay natin. Kadalasan kasi gusto natin maksyon doon sa maluwag tayo. Doon sa magaan, doon sa kaya, doon sa manageable, doon sa kaya yan ng plano natin. Minsan gusto natin sumunod doon. Pero pagka mahirap, when you take the risk, parang mahirap yan, wag yan. Mga kapatid, ang Diyos po, naghahanap ng obedient heart, regardless of the situation. In the midst of hardship and difficulties, they begged. Nagmakaawa ang Macedonian, in obedience to God's calling, hindi nila papayagang lagpasan sila ng koleksyon. They basically begged. Ano po yung beg? Nagmakaawa. Nagmamakaawa o naglilimos na isama yung kanilang contribution para makatulong sa mahihirap na kapatiran. At nakiusap sila, hindi lang kay Paul, kundi sa lahat ng kasamahan ni Paul. Siguro nandun po si Silas at saka ilang yung mga kapatid na kasama ni Paul. Nakiusap na, tanggapin nyo na yung aming contribution. Alam niyo po, we might imagine someone begging to be excused from giving. Pero ang mga taong ito nagmamakawa na makabahagi sa contribution para sa pangailangan ng Jerusalem Church. Mas madali po maintindihan yung, Pastor, pass muna tayo dyan ha. Walang-wala ako ngayon eh. Sorry, at 5,000 lang sa bulsa ko ngayon eh. Hindi kaya sa 1 linggo. Hindi. Okay, sabi natin, walang-wala talaga, Pastor. Walang-wala. Pero sila, hindi. Nagmakaawa pa sila. Meron pa po. Hindi silang makaawang tanggapin yung kanilang contribution, you will find that they possessed overflowing joy. Yung kagalakan na yon ang sangkap na nagbigay daan sa kanila upang magbigay na may kasaganahan. In spite of their financial woes, yun po yung sabi ni Paul. Nung sinabi niya po doon sa 2 Corinthians 9:7. Ito po ang sabi niya, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Magbigay ang bawat isa ayon sa itinakda ng kanyang puso, wag mabigat sa loob o napipilitan lang. Sabi nga nun, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya.
Sabi, ganun kang bibigay kung masama ang loob mo. Ang bunga niyan, masama rin. Hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Sabi ni Lord, ayoko ng pera niyo. Ayoko ng pagpupuring ninyo. Nais ko yung puso niyo. Your heart. Wala silang gaanong pera, ngunit handa sila yung pagkaloob ang malaking bahagi na kung ano mayroon sila upang matulungan ang kapakanan ng Diyos at ang kanyang mga anak. Tanong ko po, paano po ba magtataglay ng kagalakan ng isang tao kapag ibinibigay niya ang kanyang pinaghirapang pera? Matutuwa ka ba kapag pinaghirapang pera ibibigay mo? Pera na maaari lang gamitin para bumili ng bagong gamit sa bahay, para makabili, para makatravel, makakain sa eat all you can, or bumili ng bagong sasakyan. Where does this joy come from? Saan ito? Magandang tanong po ito. Pero para sa mga Macedonian, it came from their absolute understanding that God was calling them to act in obedience. Ito po ay yung alam ng Macedonian na ito ang nais ng Diyos sa kanila. Sumunod kayo. And when you know that that is what God wants you to do, you're happy. Kasi meron kang direksyon. Naka-align ka doon sa kalooban niya. At madali ka nang kumilos na may pagsunod. So, ang sabi pong ganon, magbibigay kahit na po sa gitna ng kahirapan at grabing sitwasyon. And then the third key to Christian giving is that all Christian should prayerfully strive to excel in the grace of giving. Bawat Kristiyano ay dapat po na nagpipilit na mag-excel sa kanilang pagkakaloob. And now, brothers, sabi niya ganun sa verse 1, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Sabi po ni Paul, he wants the Corinthian Christians to know about the grace that God has given to the Macedonian churches. Pansinin po na hindi po itinataas ni Paul ang Macedonian Christians bilang mga super Christians. They're not super Christians. Na hindi po ito dahil determined ang mga determined sila. At meron silang kapangyarihan na malagpasan lahat. Ang sinasabi ni Paul, it is God's grace shed upon their hearts, upon the church in Macedonia, that enabled them to give joyfully, give even in an extremely difficult situation. Ang pinag-iba po ng Macedonian church sa napakarami iba pang churches meron tayo sa panahon ito at sa panahon ni Pablo ay ang Macedonian church are willing to allow God's grace to flow through them and be turned into action, may pagkilos. Pag dumating yung biyaya ng Diyos sa kanila, action kagad sila. Lord, tinanggap namin na biyayang ito mula sa iyo. Ano pong aming gagawin? And then turn it into action. Panginoon, biniyayaan mo po kami ng ganito. Ano pong gusto namin gawin sa biyayang ito? Turn that into action. Mahalaga po yung turning that into action na po. It's not just saying, Lord, I love you. Asan yung pagkilos? Alam po, pinakasalan ko po si Beth. Nabanggit ko lang po ito. Dahil sa mas magaling siyang umawit kaysa sa akin. Hindi naman talaga ako maawit ng comparison. Hindi ko po siya pinakasalan dahil siya po ay galing sa Christian family at matutulungan niya ako sa aking Christian life. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. At yung mga kakayahan meron siya na ibinigay ng Diyos ay nakakapagpabuti ng aming buhay. Pero hindi iyon ang dahilan bakit ko siya pinakasalan. Pero dahil mahal ko siya at sinabi kong hindi ayoko nang banggitin I love you, baka may mga I truly desire to excel in my love for her. I want to be a better husband. I want to be more loving, more helpful, kahit na mag-lola move ako araw-araw. More encouraging, more supportive. Hindi ko ito natutunan sa anumang textbook sa school na anumang school. I learned it from God's Word
na nagtuturo sa akin na kung tunay ang ating pag-ibig, it must excel and must translate into action. Sa pag-aasawa, hindi mo lang sabihin, I love you. Kailangan pong meron doon, you need to be more loving, a better husband, more helpful. Tatlong bagay nga yun nasa isip ko nung iniisip ko yung ano pa yung bagay na pwede kong gawin sa aking pong asawa. Tatlo lang po yun. Nakalimutan ko yung tatlo. Hindi, to love him more, to serve him, to love her more, to serve her more, and to grow with her. And to grow with her both spiritual and physical. Sama yon. Action yun eh. Hindi mo ma-attain yun kung wala yung pag-excel mo doon sa mga bagay na yon. Ano yung po sinabi po ni Paul sa mga taga-Corinthians? Sabi niya gano'n, but just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this act of grace. The apostle didn't question the love of the Corinthians. He appealed to it. He said, just as you excel in all of these things, excel also in the grace of giving. Magaling kayo. Maayos ang pananampalataya nyo. Naglilingkod kayo. Maayos lahat. Pero ito sasabihin ko sa inyo, mag-excel naman kayo sa giving. Yung pong act of grace na sasabi ni Paul is to generous giving to the financial collection para sa mga Kristiyano na naghihirap sa Jerusalem. Dito po sa atin sa church, we praise the Lord kasi may mga nag-excel in their service. May music ministers, may teachers sa growth class, we praise the Lord. May community ministry, may iba't ibang kapahagan ng paglilingkod sa Diyos. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos ito, we should also seek to excel in our giving as we live out our love for God. In other words, MCF, just as we excel at everything na akin po nabanggit na, don't leave your money out. Just you excel in applying the gospel to nearly every other area of your life. Andun lagi ang pagganap mo sa salita ng Diyos. Excel in applying the gospel to the grace of generous giving. We must also excel in giving because we love the Lord. Huwag nating gamitin ang ating ministries as our only platform of our love for God. Gamitin din natin ang mga offering boxes as our platform of our love for God. Amen po ba? Para mahina yung amen natin ha. Let us choose the offering boxes as our platform of our love for God. Amen. Kasi nahanap ni Paul ay yung excellence natin hindi lang sa ilang bahagi ng buhay natin na ating paglilingkod, kundi sa pagkakaloob. Sapagkat nandun po yung obedience ng isang mananampalataya. Ika-apat po, dito na po tayo magwawakas. The key to Christian giving is to recognize that we give not because of what we can do for the church, but because of what God will do through us. Yung magagawa po ni Lord. Hindi yung may magagawa tayo sa church. Ano ba naman yung ating offering? Scratch lang po yun. Doon sa malaking budget meron po ang church. But that is not the point. The point is God is going to transform us, to change us. Ang mga churches sa Macedonia ay walang resources para makagawa ng malaking impact sa iba. Ngunit alam nila na ang kanilang pagbibigay ay higit pa sa pagtulong sa ibang simbahan. Ang kanilang pagbibigay ay nagbabago sa kanila. They give not because of what they can do for the church in Jerusalem, but because of what God will do through them. Last time po, nabinigyan na po ng Pastor Migs ang giving. Pinaliwanag niya po yung Luke 6:38 na madalas pong ginagamit ng mga Kristiyano. Ano po natin? Pagkat sa giving, good measure, pressed down together and running over, give, and will be come back to you
If you give, give to the Lord. Yun po sinasabi. And all too often, ito pong verses na ito in Scripture has been quoted to justify our desire to get something from God. Pag nagbigay ka, tatanggap ka. Most often, the something is material blessings. But if we really read the Scripture, katulad po ng binanggit na nakaraan, sa context niya, you will find out that Jesus is speaking about forgiveness and not money or material good. Kung gusto niyo pong gamitin ito sa money, that's fine. Pero the real context is forgiveness. Kung nagbigay ka ng pagpapatawad, datanggap ka rin ng pagpapatawad. Maraming pagpapatawad. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapatawad. Aba, ang sarap yata, no, na wala kang kaaway. Pero pagpapatawad. Mayroon pong dangerous expectation from Christians. Yung expectation po ng reciprocity. Yung reciprocity po yung kaugalian ng pagkipagpalitan ng mga bagay sa iba para sa kapwa-benepisyo. Nagbibigay ka, yan. Nagbibigay ka para tumanggap din ako. Yan po yung reciprocity. At ito po yung nagmo-motivate sa atin minsan sa pagbibigay. Reciprocity is the expectation that in giving, I will get something in return. Kung tutulong ako sa iyo, pag nangailangan ako, tulungan mo rin ako. Diba? Pag nagregalo ako sa iyo, regaluhan mo rin ako. At kitang-kita natin yung reciprocity na yan pag panahon ng Christmas. Diba? Meron tayong exchange gift. At pagka may exchange gift tayo, sige, exchange gift tayo, tigpa 500 ha. Pag nakatanggap ka, pumpira, 400 lang to, grabe itong kapatid. 500 yung binigay ko, 520 nga yun eh. Kaya yung iba naman, para hindi mapahiya, dadagdagan na 100. Para eksakto. Reciprocity. Yung kultura yun, hanggang ngayon, dala natin, hanggang sa giving, hanggang sa Panginoon. Ganun po nangyayari. At sasabi natin ganoon, kung lilibre kita, libre mo rin ako. Kung pakainin kita sa Jubilee, pakainin mo rin ako sa McDonald. Reciprocity. Nagagamit din natin minsan ng salita ng Diyos to support this mindset. Titiyakin ko po sa inyo. Kung ganito po ang ating kaisipan, madidisappoint ka lang kay Lord. Ang Diyos po ay hindi slot machine. Hindi po siya ticket sa loto na pwede pong nating isugal. Nagbibigay tayo dahil ito ay pagpapala ng pagiging masunuri ng Diyos sa ating buhay at ito ang siya nagpapabago sa atin. The wonderful blessings that Beth and I learned is that principle of the first. Alam niyo po yung principle of the first. Pag may tinanggap na pagpapala, hiwalay. Pag mo nang titignan yung expenses, hiwalay kagad. Noong nakaraan nagtanong, Pastor, sa ano po ba? Neto po ba o gross? Saan ba ako maghiwalay? Sa net ba o sa gross? Kung gusto mong pagpalain sa neto ka. Kung gusto mong pagpalain ng gross ka. Basta sa iyan. It's the matter of the heart. Ano po? Habang sinisikap namin na maging obedient sa tawag ng Diyos sa aming buhay, na magbigay ng tithes, higit pa doon, nakikita namin yung God is changing us. God is changing us. We made a commitment na unahin ng tithes regardless of what we are going through and how difficult our financial situation is. And for more than, hindi ko sabihin ko ilang years na ministry, God has been more faithful to us. Nakita niyo naman po, ibinalik po si Beth sa optometry. Kaya ako po ngayon ay hayahay. Hindi. Driver po ako ngayon. God meets all our needs. He has provided for us precisely what we need. But even more, He has changed us. Mga kapatid, yun po yung pinakamalaking benefit sa pagkakaloob. Babaguhin ka ni Lord. We give because we find great joy in being obedient to God's call upon our lives. Christian giving comes from a place of wisdom. And by His grace, God meets all of our needs. Kinikilala ng Christian giving na ang Diyos ang nagtutustos, siya ang provider, ang lahat natin pangailangan,
At siya lamang ang dapat na maluwalhati sa ating pagkakaloob. Christian giving gives with no string attached. It leads to joy and a greater trust to the provider. Pinakita na po lahat sa atin. Ito po yun, yung highlight. The Macedonian giving was initiated by grace. Their giving transcended their very difficult circumstances. In other words, hindi po sila nahinder ng mga difficulties na yon. Their giving was with joy. Their giving was out of poverty. Even though they had little, they gave much. Their giving was generous, proportionate, sacrificial, voluntary. And the best of all, it was viewed as privilege, not obligation. It is viewed as privilege, not obligation. Sama mo na kami sa contribution. Sama mo na kami. It's a privilege. Because they love the Lord. Ending po natin sa 2 Corinthians chapter 8, na hindi po nabasa kanina. Ito po yung sinabi. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. Sa magandang balita ito po sinabi, hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba, pagsisikap ng Macedonia, upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Sabi niya pong ganon. Hindi sa inuutusan ko kayo, this is not a command, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Giving has everything to do with your heart, not with your purse. Pwede ko pong dagdagan. Giving has everything to do with your mindset, not with your asset. Anong nasa isip natin? Hamunin ko po kayo. Huwag po kayo mag-offering ngayong umaga. Baka makalit sa akin ng treasury. Offer your heart first to the Lord and let Him tell you what to do. Let Him tell you what to do. Remember this. Every financial decision is a spiritual decision. Your offering, your giving is not your personal decision. It must be a spiritual decision. It must be biblical. Not your own. It belongs to God's work. Manalangin po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po na marami. Napakagandang halimbawa po ng church na Macedonian churches. Mahirap, walang kakayahan, pero nagkakaloob na may kagalakan. Panginoon, salamat po na pinoportray po na ito yung talagang the real Christian giving. Sa aming pong buhay, marami po kami, Panginoon, minsan alalahanin when it comes to giving. Pero, Panginoon, salamat po kasi ang nais mo talaga sa amin ay yung pong magkaloob kami ayon po sa tinakda namin puso. Hindi po mabigat sa loob o napipilitan lang, kundi magbigay kami, Panginoon, ng masaya. And it was highlighted for us, Lord, this morning. Yung Macedonian giving, it is initiated by grace. They were not hindered by difficulties. May kagalakan sila. They gave out of poverty. And they viewed giving as a privilege, not an obligation. Panginoon, nawa po this morning, mangusap ko po sa amin. Alam po namin, Lord, na hindi mo nun talaga kailangan ng aming pong pera. Hindi mo kailangan, Panginoon. What you need is our heart. And when that grace of God flows in our heart, mayroon pong pagsunod. Panginoon, salamat po na marami. Because you want to change us, you want to transform us, even in the use of our money. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you.